Sa mabuting balita ngayon, bumalik si Jesus sa kanyang bayan sa Nazaret at nagturo sa sinagoga na manghang mga tao sa kanyang karunungan at sa kapangyarihang kanyang ginawa. Ngunit sa halip na magtiwala, sila ay nagduda at nagsabi, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? Dahil kilala nila si Jesus mula pa sa kanyang kabataan, nahirapan silang tanggapin na siya ang isinugo ng Diyos. Ipinapakita nito na minsan ang labis na pagiging pamilyar ay nagiging hadlang sa pananampalataya. Inihayag ni Jesus ang isang masakit na katotohanan. Ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Minsan, mas bukas pa tayo sa salita ng iba kaysa sa mga taong matagal na nating kilala. Sa ating buhay, maaaring ganito ang nangyayari. Minsan, hindi natin pinapansin ang mensahe ng Diyos dahil ito ay nagmumula sa isang simpleng tao o sa mga taong kilala natin na hindi natin inaasahan na manggagaling sa kanila. Nakakalimutan natin na ang Diyos ay kumikilos hindi lamang sa ekstraordinaryong paraan, kundi sa paraang pangkaraniwan. Dahil sa kakulangan ng pananampalataya ng mga taga-Nazaret, kakaunti lang ang himala na nagawa ni Jesus sa kanilang lugar. Hindi dahil kulang ang kapangyarihan ng Diyos, kundi dahil isinara nilang kanilang puso sa Kanya. Ipinapakita nito na ang pananampalataya ay isang mahalagang susi upang maranasan natin ang biyaya ng Diyos. Kapag sarado ang ating mga puso, kahit ang biyaya ng Diyos ay hindi makakapasok. Ngunit kapag bukas ang ating mga puso at kalooban, ang Diyos ay malaya na kumikilos dito. Inaanyayahan tayo ngayon ng Panginoon na suriin ang ating sariling pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang dapat paghanga sa kanyang salita, kundi pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung bubuksan natin ang ating mga puso at isasantabi ang ating mga pagdududa at pagmamataas, makikita natin na kahit sa gitna ng mga pangkaraniwan at pamilyar na bagay, ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa atin ng mga dakilang bagay.